Sa tanyag na San Isidro High School sa Maynila, si Miguel, Miggy, Reyes ay isang alamat hindi dahil sa grado, kundi dahil siya ang pinaka-notorious na bulakbol sa buong eskwelahan, laging kulelat sa exam. Pero, kabalintunaan, si Miggy rin ang kinakiligang campus heartthrob na may malaartistahing dating at ngiting nakakapanghina sa mga babae. Ang eksenang pag-akyat ni Miggy sa pader tuwing umaga kapag late, at ang laging paghuli sa kanya ni Ma'am Cruz, ang kanilang striktong advisor, ay naging parang palabas na. Ang dismayadong tingin ng guro at ang paulit-ulit na parusa ang laging naghihintay sa kanya. Kahit habang pinaparusahan, hindi nauubos ang mga love confession na, Miggy, mahal kita, mula sa kanyang mga tagahanga. Sa classroom, kasama ang laging nakaalalay na best friend na si Leo, walang pakialam si Miggy habang inanunsyo ni Ma'am Cruz ang resulta ng exam. As expected, matatag pa rin siya sa pinakahuling pwesto. Kabaligtaran naman si Isabel, Santos, ang henyong estudyante na laging number 1 sa buong paaralan. Para mapataas ang overall performance ng klase, nagdesisyon si Ma'am Cruz na bumuo ng mga study group, pinagpares ang magagaling at mahihinang estudyante. At tinawag ng tadhana sina Miggy at Isa sa iisang grupo. Walang gana si Miggy, habang si Isa, kahit napipilitan, ay tinanggap ang mahirap na hamon. Dito nagsimula ang kwento ng 2 taong parang langit at lupa, parang langis at tubig. Kinabukasan, on time si Isa para turuan si Miggy. Pero ang heartthrob, kung hindi tulog sa desk, ay nasa basketball court. Lahat ng paglapit ni Isa ay tinatanggihan ng kung ano-anong palusot. Sa wakas, naubos ang pasensya ni Isa. Kung hindi madaan sa santong dasalan, daanin sa santong papasan, bulong niya sa sarili. Pinapunta ni Isa si Miggy sa rooftop. Bobo, puro lakas, walang utak, kahit iritang-irita sa cut-amour ng binata, inabot pa rin ni Isa ang makapal na reviewers na pinaghandaan niya, kasama ang matigas na babala, tapusin ng seryoso. Ang biglaang pag-corner sa pader ng class president ay ikinagulat ni Miggy. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa buhay niya, seryosong humarap si Miggy sa libro. Ang kakaibang kilos na ito ay ikinataranta ng nanay niyang si Aling Nena. Akala ay, may problema, ang anak. Ang imahe ni Isa na matapang sa rooftop ay hindi maalis sa isip ni Miggy, pinapakaba ang dibdib niya. Kinumbinsi niya ang sarili na, namana lang sa pamilya. Sa mga sumunod na araw, palihim na sumusulyap si Miggy kay Isa, sabay mapapangiti ng mag-isa. Isang hapon, habang nagtatapon ng basura, nakita ni Miggy ang ilang siga na binubuli ang isang kawawang estudyante. Lumabas ang pagiging matulungin, sumigaw si Miggy para pigilan sila at rumesbak. Nagsimula ang uno contra tres na rambulan. Kahit natapilok ang paa, pinilit ni Miggy na magmukhang cool, tinakot ang mga siga bago pinakawalan. Hindi niya alam, napanood pala ni Isa ang lahat. Kinabukasan, sa PE class, si Isa mismo ang lumapit para kumustahin ang injury ni Miggy. Nahuli sa akto, nataranta si Miggy, nagpanggap na okay lang pero ilang hakbang pa lang ay natamba. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Isa at pinasan si Miggy sa likod, sa harap ng pagkagulat ng mga guro at kaklase. Sino mag-aakala na ganoon kalakas ang maliit na babae? Sa clinic, feeling ni Miggy ay sobrang nakakahiya na pinasan siya ng babae. Walang pakialam si Isa, akmang aalis na pero huminto sa pinto, kanina, angas mo. Ang simpleng linyang iyon ang tuluyang tumunaw sa puso ni Miggy. Lumalim ang nararamdaman, nagdesisyon si Miggy na kumilos. Maagang-maaga siyang pumasok, naghintay kay Isa sa gate. Pagdating ng dalaga, buong tapang na sinabi ni Miggy, Isabel Santos, gusto kita. Pwede ba kitang ligawan? Ngumiti si Isa, pagbutihin mo muna ang grades mo sa Filipino. Hihintayin kita. Ang sagot na iyon ay parang super vitamins. Nag-aral si Miggy na parang wala nang bukas. Gabi-gabi siyang nagpupuyat, napuno ang notebook niya,
kahit recess ay nag-aaral. Masyado siyang focused, hindi na marinig ang tawag ni Leo. Kahit laging mali sa simula, hindi sumuko si Miggy. Ang pakiramdam na unti-unti siyang napapalapit kay Isa ang pinakamalaking motibasyon niya. Dumating ang final exams. Alam ni Miggy na ito na ang pagkakataon niya. Pagkakuha ng resulta, masaya siyang tumakbo sa rooftop, pero naabutan niyang tulog si Isa sa mesa. Dahan-dahan niyang tinakpan ng kamay ang mukha ni Isa mula sa araw, tahimik na pinagmasdan ang payapang mukha nito hanggang lumubog ang araw. Nang gabi ring iyon, nag-date sila, mas malapit na ang loob sa isa't isa. Habang nakatayo sa mataas na lugar, pinagmamasdan ang kumikinang na mga ilaw ng Maynila, biglang inilabas ni Miggy ang Filipino test paper niya, tumaas ng 50 puntos ang score. Ano ang pangarap mo, Isa? Tanong ni Miggy. Nag-alinlangan si Isa, pangarap. Bakit ka nga ba nag-aaral ng mabuti? Anong gusto mong maging? Wala pa akong pangarap, pag-amin ni Isa. Suggestion ni Miggy, maging teacher ka. Na lang. Ang galing mong magturo, kahit ako natuto sa'yo. Teacher Isabel Santos, dagdag niya. Tapos, sinabi rin ni Miggy ang pangarap niya, maging boyfriend ni Isabel Santos. Ang binatang iyon, dahil lang sa isang beses na kin-corner ng top student, ay tuluyan ng nahulog. Salamat sa tadhana ng study group, nagsimula na ang pagbabalik loob ng bad boy. Umusbong ang pag-ibig sa gitna ng mga libro, at nagbago na talaga si Miggy. Todo papuri si Ma'am Cruz sa improvement nilang dalawa. Gumawa pa si Isa ng special, hand-drawn na, certificate of recognition, para kay Miggy. Si Miggy, kahit tuwang-tuwa, nagpakakol pa rin, ayoko nito, gusto ko yung totoong premyo. Pero bamulong din siya kay Isa, subukan mong ipagsabi sa iba, patay ka sa akin. Nagpatuloy ang matatamis na araw. Naging parang prinsipe si Miggy na laging naghahatid kay Isa pauwi. Isang umaga, nagulat si Isa nang makitang ang luma nilang gate ay bago na ang pintura. Text message mula kay Miggy ang nagkumpirma kung sino ang may gawa. Pero hindi nagtagal ang saya. Ang pagdating ng bagong transfer student na si Paulo Gomez ang sumire sa lahat. Naging close agad si Paulo kay Miggy, parang aninong laging magkasama, madalas pa sa bahay ni Miggy para kumain ng luto ni Aling Nena. Pero sa proseso, unti-unti ring nagkagusto si Paulo kay Isa. Nakikita ang lumalalim na relasyon ni Miggy at Isa, umusbong ang inggit sa puso ni Paulo. Nagdesisyon siyang manira. Sinadya ni Paulo na ipagkalat sa klase na si Isa ay, anak mahirap, tapos ay pinalabas na si Miggy ang nagkalat nito. Yun pala, akala ng lahat ay mayaman si Isa dahil sa galing sa klase, siguradong nagbabayad ng mahal na tutor. Hindi ito kinumpirma o itinanggi ni Isa, ayaw niya lang pag-usapan ang estado ng buhay niya. Mahirap ba kasalanan? Naging matatag si Isa. Pero nasaktan siya ng husto sa mga bulungan, kaya lang naman siguro siya tinutulungan ni Miggy kasi naaawa lang siya. Nasaktan si Isa, tumakbo sa koridor at umiyak. Kunwaring lumapit si Paulo para mag-comfort, pero lalo lang nagsulsul. Sabi ni Miggy, mukha ka daw kasing kaawa-awa kaya niya pininturahan yung gate nyo. Kahit masakit, pilit pa ring naniwala si Isa kay Miggy. Kilala niya ito. Nang malaman ang totoo, galit na hinanap ni Miggy si Paulo para makipag-usap. Umulan ng suntok, sa gitna ng gulo, sumigaw si Paulo, hindi mo ba nakikita? Kaawa-awa naman talaga si Isabel. Ang mga salitang iyon, sa masamang pagkakataon, ay narinig ni Isa na kara-rating lang. Gumuho ang tiwala niya kay Miggy. Umakyat siya sa rooftop, at ang nakita niya ay nagpatigil sa mundo niya. Si Miggy at Paulo ay nag-aagawan sa gilid ng railings, at pagkatapos ay nahulog si Paulo. Bilang nag-iisang witness, si Isa, na puno ng shock at sakit, ay sinabi ang akala niyang nakita. Pumasok ang pulis, at si Miggy ay inakusahan ng frustrated homicide. Nakita mo ba talaga? Hindi ka ba nagsisinungaling? Tanong ni Leo kay Isa. Hindi mo ba kilala si Miggy? Hindi siya ganoong tao.
Bakit niya itutulak si Paulo? Mapait na sagot ni Isa, paano ko malalaman ang totoong pagkatao niya? Isa, hindi ka naniniwala kay Miggy. Hindi na ngayon. Minsan, ang nakikita ng mata ay hindi ang buong katotohanan. Ang totoo, si Paulo ang nagbanta na tatalon para isisi kay Miggy. Nang hindi kumagit si Miggy at akmang aalis, si Paulo ang desperadong tumalon. Mabilis na naka-reflex si Miggy at nahawakan ang kamay ni Paulo. Pero si Paulo, na may masamang intensyon, ang sadyang kumalas. Iyon ang eksaktong nakita ni Isa. Si Paulo, pagkatapos magkamalay, ay nagpatuloy sa pagiging biktima, isinisi lahat kay Miggy. Walang silbi ang paliwanag ni Miggy. Lumipas ang 9 na mahahabang taon. Si Miggy, matapos ang trauma at pagtalikod ng lahat, ay nagtayo ng isang racket agency, kasama si Leo, tumatanggap ng kung ano-anong kakaibang trabaho, manira ng kasal, magpanggap na boyfriend, kahit ang masabuyan ng tubig ay naging normal na. Isang araw, tumanggap si Miggy ng trabahong makipag-break para sa iba. Pagdating sa meeting place malapit sa tulay sa Pasig River, nakarinig siya ng sigaw ng saklolo. 2 tao ang nalulunod, habang ang mga tao sa taas ay nanunood lang. Walang pagdadalawang isip, tumalon si Miggy. Nang may angat niya ang dalawa, natigilan siya nang hoiin ang basang buhok ng babae si Isa pala. Bakit siya nandito? At, nagpakamatay. Ang babae ay umakyat sa railings ng tulay, desperadong nakatayo. Ang batang lalaki sa ibaba ay takot na takot, humihingi ng tawad sa kanyang guro, lumuhad pa. Yun pala, ang estudyante, dahil sa pressure sa pag-aaral, ay nagtangkang tumalon sa ilog. Si Isa, na isa ng contractual teacher ngayon, ang mabilis na pumihil. Yaman, sabi niya sa bata, huwag mong gagawin ulit yan. Okay lang yan, mabuhay ka lang ng maayos. Walang problema. Sakto namang tumunog ang phone ni Isa. Akma niyang sasagutin, pero dumulas ito. Sa isang iglap, nahawakan ni Yaman ang braso ng guro, pero hindi kinaya ng lakas. Sabay silang nahulog sa ilog. Ang mga usisero sa tulay ay nagsigawan lang, walang tumalon. Si Miggy, na nagkataong malapit doon, ay nakita ang delikadong sitwasyon. Tumalon siya sa tubig, sinagip ang 2 buhay. Nang hoiin niya ang buhok ng babae para sana ikapor, natigilan si Miggy. Ang mukhang iyon, kahit mapatla at basa, ay ang mukhang bumabagabag sa kanya sa loob ng 9 na taon. Dumating agad ang mga medics, dinala si Isa sa Metro City Hospital. Si Miggy, puno ng pagdududa at pag-aalala, ay sumunod. Sa ospital, narinig niya mula sa mga kaibigan ni Isa na nalaglag siya dahil sa pagsagip sa estudyante. Nabunutan ng tinik si Miggy. Pagkagising ni Isa, ang unang ginawa ay tumakbo sa CR para patuyuin ang cellphone. Buti na lang gumagana pa. Agad siyang tumawag, pero walang sumasagot. Napamura si Isa sa inis. Sa loob ng 9 na taon, hindi naging madali ang buhay ni Isa. Kailangan niyang magtiyaga bilang contractual teacher na mababa ang sahod, habang inaalagaan ang may sakit na lola. Bago nito, isang lalaking nagngangalang Ramon, na nagpakilalang may backer sa DepEd, ang lumapit kay Isa, nangangakong tutulungan siyang maging permanent teacher kapalit ng 50 milyong peso. Nagalit si Isa noon, sino ka ba? Manloloko. Gagamitin mo ang pera para sa posisyon. Isusumbong kita sa DepEd. Ipapapulis kita. Pero kalaunan, dahil sa kagustuhang magkaroon ng stable na trabaho para kay Lola, kinagat niya ang sakit at ginamit ang perang nakuha mula sa aksidente ng ama para ibigay kay Ramon. Kinabukasan, naglaho na si Ramon kasama ang pera. Para siyang binagsakan ng langit at lupa, ang mahirap ng buhay ay lalo pang humirap. Kahit sa pagtuturo, naging tahimik siya at wala sa sarili. Lahat ng iyon ay narinig ni Miggy habang nasa labas ng kwarto. Nakikita ang malungkot at pagod na anyo ni Isa, kumirat muli ang puso ni Miggy. Hindi niya mapigilan ang sarili. Si Isa, mag-isang kumakain sa isang karinderya,
halos lamunin ang hawak na fried chicken leg, habang nakatutok sa balita sa TV. Nagulat siya nang makita ang pamilyar na mukha sa screen. Ang lalaking sumagip sa kanya ay si Miggy pala. Pinuri ng media ang kanyang kabayanihan, binigyan ng titulong, Bayaning Mamamayan. Kasabay nito, ang insidente ng estudyante ng San Isidro na nagtangkang magpakamatay ay lumikha ng ingay, nagrally ang mga tao laban sa eskwelahan. Nasa krisis ang San Isidro High School. At ang tanging makakapagpakalma sa sitwasyon, mapait man, ay si Miggy, ang dating estudyante na pinatalsik ng walang kasalanan. Kailangan siyang bumalik sa paaralan. Pero paano? Si Paulo Gomez, ang traidor noon, ay lumitaw ngayon na may ibang pagkakakilanlan. Ako na ang bahala sa kanya, kumpiyansang sabi ni Paulo sa school board. Kayo po, oo naman. Hindi ba't matalik kaming magkaibigan? Walang nakakaalam, si Paulo pala ang tagapagmana ng korporasyong nagmamay-ari ng San Isidro, isang sikretong itinago ng maraming taon. Samantala, si Aling Nena, sobrang proud sa bayaning anak, ay naghanda pa ng salo-salo para sa mga kapitbahay. Walang kamalay-malay si Miggy sa mga planong unti-unting pumapalibot sa kanya at kay Isa. Ang binatang ito, na minsang tinalikuran ng mundo, ay nasa isang panibagong sangandaan. Niloko, trinaydor, pero ang puso niya ay hindi tumitigil sa pagtibok para sa babaeng minahal niya noon. Nagdesisyon si Miggy na gamitin ang lahat ng koneksyon sa kanyang racket agency para hanapin ang manlolokong si Ramon. Mariing tumutol si Leo, Miggy, wag na. Kalimutan mo na siya. Alam mo kung anong ginawa niya sa'yo dati. Pero buo na ang desisyon ni Miggy. Nalaman nilang si Ramon ay isang sagador. Nagpalitan sila ni Leo sa pagbabantay sa mga sag-alan 24/7. Sa wakas, lumitaw din si Ramon, lasing na lasing. Ramon, harang ni Miggy. Sino ka? Lasing na sagot ni Ramon. Kilala mo ako, manloloko. Nang marinig ang manloloko, biglang nahimasmasan si Ramon at tumakbo. Hinabol siya ni Miggy. Kasabay nito, si Isa ay desperado kung paano mahahanap ang pera nang bigla, isang lalaki ang tumakbo at lumuhad sa harap niya. Si Ramon. Nahuli siya ni Miggy sa kanto at dinala sa harap ni Isa. Sa sobrang galit, nawala sa kontrol si Isa, sinunggaban ang kwelyo ni Ramon at walang awang pinagsasabunutan. Si Ramon Cruz, Kim Myung-ho, kaharap si Isa, So-dong, at ang pinipigilang galit nito, ay biglang nakaramdam ng konsensya. Nautal siyang pinakalma si Isa, nangakong ibabalik ang pera sa loob ng ilang araw. Si Isa, medyo nahimasmasan, ay nagtanong kung bakit siya nito hinanap. Ang biglang pagbabago ng tono ni Ramon ay ikinataranta niya. Tandang-tanda niya ang bilin ni Miggy, Bokso, na huwag siyang babanggitin. Dahil doon, hindi makapagsalita ng diretso si Ramon, nagdahilan na lang na kailangan niyang dumiskarte ng pera at mabilis na umalis. Masunurin siyang pumunta sa tagpuan nila ni Miggy. Huwag kang tatakas, nasa isip ni Miggy, ang makonsensya mong puso ang specialty ko. Kakaalis lang ni Ramon, may mabilis na yabag ng takong na narinig sa likuran. Nagulat si Miggy. Walang oras mag-isip, mabilis na nagtago sa isang sulok. Hindi niya inaasahan, si Isa pala ang dumating. Lumabas ka dyan. Alam kong nandyan ka. Miguel Reyes, lumabas ka. Galit at sigurado ang boses ni Isa. Tama si Miggy, hindi tanga si Isa. Mula palang umpisa, nagduda na siyang hindi basta-basta siya hahanapin ni Ramon. Nang makita ang pasapasang mukha nito, nahulaan niyang may tumulong dito. At ang tanging pumasok sa isip niya ay si Miggy. 9 na taon ang lumipas, naging anino sila sa puso ng isa't isa, mahal pero puno ng sakit. Ang pagkikita nilang ito ay walang halong drama o pagiging emosyonal. Sa halip, puno ito ng matatalim na panunumbat. Malinaw na dapat pasalamatan, pero hindi maintindihan kung bakit ang mga salitang lumalabas ay nagiging sandata para saktan ang isa't isa. Sa huli, naghiwalay na naman sila ng mabigat ang kalooban, walang masaya. Tulad ng pinanggako,
Ilang araw lang, naibalik ni Ramon ang buong perang naloko niya. Tuwang-tuwa si Isa nang matanggap ang pera, parang nanalo sa loto, gusto niyang magtatalon sa saya. Pero sa kampo ni Paulo, Ziho, may ibang plano ng nabubuo. Para mapatahimik ang isyu at may salba ang reputasyon ng San Isidro High, kailangan niyang pabalaykan si Miggy. Alam niyang si Isa ang susi. Bilang bagong chairman ng school board, inimbitahan niya si Isa sa isang coffee shop. Gusto niyang si Isa ang umako ng responsibilidad sa pagpapabalik kay Miggy. Alam ni Paulo, si Isa lang ang may bigat at impluwensyang makukumbinsi, o makakapilit, kay Miggy. Narinig pa lang ni Isa, naintindihan na niya ang masamang balak ni Paulo. Tumayo siya para umalis. Mauuna na ako. Pero nagbitaw ng alas si Paulo, narinig ko, medyo close daw kayo ni Ramon Cruz sa admin office, di ba? Sa isang karuwagan, ginamit ni Paulo ang kahinaan ni Isa, ang muntik na niyang pagkawala ng pera dahil kay Ramon, para i-pressure siya. Nangako pa siyang tutulungan si Isa na maging permanent teacher kapag naayos na ang lahat. Ang masaklap, lahat ng maruruming salitang iyon ay narinig ni Miggy, na palihim na nagmamasid sa malayo. Nagngalit ang mga kamao niya sa galit. Paglabas, gumuho ang mundo ni Miggy, gusto niyang umiyak. Bakit ba ganito kalupit ang tadhana sa kanya? Hindi pa ba sapat ang pagsira sa buhay niya 9 na taon na ang nakalipas? Kahit sobrang sakit, pinilit niyang lunukin ang luha, sinabi sa sariling kailangang maging matatag. Sakto namang may lumabas na news alert sa phone niya, si Paulo Gomez na ang bagong chairman ng San Isidro High School Board. Napangisi si Miggy, isang mapait at mapanghamong ngiti. Gusto niyo na namang paglaruan ang buhay ko, ha? Sige, makikipaglaro ako sa inyo ng maayos. Kinabukasan, isang lalaking may astig na dating, gwapo, at may determinadong mga mata ang pumasok sa gate ng San Isidro High. Napalingon ang mga babaeng guro, nagbulungan ang mga estudyante. Si Miggy Reyes nga. Ang rebeldeng binatang dating na-kick out ng walang kasalanan ay nagbabalik. Pero ngayon, hindi siya bumalik para mag-aral, kundi para mag-higanti. Pinabalik niyo ako. Siguradong magsisisi kayo. Agad siyang umarte na naman, umakyat sa pader at pinigilan ng isang guro. Hoy bata, tigil. Ikaw yung umaakyat ng pader, no? Napangisi lang si Miggy. Kapag ang isang, pasaway, na estudyanteng tulad ni Miggy ay nahulog sa kanyang magandang guro, ano ang mangyayari? Nasa unahan ang guro, nagtuturo, habang siya ay nakaupo sa baba, minsan ay natutulala habang nakangiting nakatingin dito, pinapakaba ang puso ng guro. Sino ba naman ang hindi mahuhumaling sa ngiting iyon na may halong sinseridad at kapilyuhan? Bukod pa roon, laging nauuna si Miggy sa pagtaas ng kamay para sumagot, tama man o mali, na ikinahuhumaling ng buong klase. Dahil sa pagbabalik ni Miggy, at sa pakana ni Paulo, natupad din ang hiling ni Isa naging permanent teacher na siya. Si Paulo, gamit ang dahilan ng pantay na edukasyon, ay nagpa siya na bumuo ng isang espesyal na klase na tinawag na Wildflower Class, na binubuo ng mga estudyanteng mahihina ang grado mula sa ibang section. Siyempre, dahil sa record ni Miggy, siguradong kasama siya rito. Pagkatapos ng announcement ni Paulo, hinabol siya ni Isa, sinabing hindi niya kagustuhan ang pagbabalik ni Miggy. Ngumiti ng peke si Paulo, sinabing hindi dapat sisihin ni Isa ang sarili. Ang pagiging permanent niya ay dahil sa sariling sikap at galing sa mga nakaraang taon, karapat-dapat siya. Napanatag naman ng kaunti si Isa. Pagbalik sa opisina, may isa pang sorpresa, si Isa mula sa vice principal, siya ang na-appoint na advisor ng Wildflower Class. Parang, boss is always right, tinanggap na lang ni Isa ang atas. Pero nang makita niya ang pangalang, Miguel Reyes, sa class list, hindi niya napigilan ang sarili. Ang lupit ng tadhana, ang dati niyang kasintahan ay estudyante na niya ngayon. Pumasok si Miggy sa Wildflower Classroom na sinalubong ng mainit na pagtanggap ng mga bagong kaklase. Oy, si bayaning mamamayan Miguel Reyes.
Siguro kahit sa panaginip, hindi inakala ni Miggy na sisikat ang di sinasadyang kabayanihan niya. Sa labas ng pinto, tahimik na nagmamasid si Paolo, may isang misteryosong ngiti sa labi. Dahil bagong klase, kailangan ng class president. Nag-nominate si Isa ng ilan pero walang tumanggap. Sakto namang naguguluhan siya, nagtaas ng kamay si Miggy. Napasapaw ng noo si Isa, umiiling para tumanggi, pero dahil sa sigawan ng buong klase, napilitan siyang pumayag. Ang presensya ni Miggy sa school ay medyo nagpakalma sa mga reklamong natatanggap mula sa mga magulang. Akala ni Paolo at ng school board ay malapit na silang makalusot. Kasabay nito, matyaga ring naghihintay si Paolo, nag-aabang na magkamali si Miggy para may dahilan siyang tanggalin ito ulit, parang isdang nasa sangkalan. Hindi nagtagal at dumating ang pagkakataon. Si Yaman, ang estudyanteng nailigtas ni Miggy, ay pinagtripan ng mga siga sa school habang papunta sa classroom. Sa sobrang pambubuli, hindi na nakatiis si Yaman. Ibinato ang hawak na basurahan sa lider ng grupo. Ang mayamang siga, napahiya, ay binugbog si Yaman. Nang aakma pa ulit ito, dumating si Miggy at pumihil. Tama na yan. Dumudugo na ilong niya. Oh, nawala sa sarili si Yaman. Tumakbo siya, nagkulong sa isang kwartong salamin ang pader, at naghisterya. Kahit anong pakiusap ng mga guro, hindi siya sumasagot. Lumaki ang gulo, naabutan pa ng grupo ng mayayamang magulang na bumibisita sa school. Nagmamadaling lumapit si Paolo para kumalma pero walang epekto. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Miggy. Kumuha siya ng upuan at buong lakas na ibinato sa salaming pader. Isang sipa pa at nabasag ito. Hinayla ni Miggy si Yaman palabas. Binasag ko na tong nakakasakal na kulungang salamin, sabi ni Miggy kay Yaman. Pero para mapalaya mo ang sarili mo, kailangan mong magsikap. Ang mga direktang salitang iyon ay tumagos sa pusong nawawalan na ng pag-asa ni Yaman. Habang pinagmamasdan ang papalayong si Miggy, ngumisi si Paolo. Kahit nagligtas si Miggy, ang pagwasak niya ng ari-arian at paggamit ng dahas, ang upuan, ay ikinagalit ng mga elitistang magulang. Nagkaisa silang dapat patalsikin si Miggy para maiwasan ang karahasan sa paaralan. Ang lakas talaga ng pera. Kinabukasan, nakita ni Miggy ang notice of disciplinary action na nakapaskil malapit na siyang ma-expel. Pagbalik ni Isa sa faculty room, sunod-sunod ang dating ng mga estudyante ng wildflower class, pinagtatanggol si Miggy, nag-aalok pang mag-ambagan para sa nabasag na salamin. Lumapit din si Miggy kay Isa. May expel ba ako, ma'am? Sa tingin niyo rin ba mali ako? Tinitigan ni Isa si Miggy. Ano bang sinasabi mo? Lahat ng estudyante pantay-pantay, walang espesyal. Pinutol siya ni Miggy, hindi, ma'am. Bawat isa ay napaka-espesyal. Lamambat ang tingin ni Isa. Ay, dayos ako, bulong ni Miggy sa sarili. Mukhang kakampi niya si Isa ngayon. Mali ba ang magligtas ng tao? Ang pagbasag ng salamin para iligtas si Yaman ay hindi pinuri, bagkus ay naging dahilan para ipa-expel siya ng school board. Ang ate ni Miggy, nang malaman, ay nagmamadaling pumunta sa school, nagmakaawa sa board, humihingi ng isa pang pagkakataon para kay Miggy. Pero tinanggihan siya. Si Miggy naman, nanindigan na tama ang ginawa niya. Tama lang ang ginawa ko, deklara niya sa harap ng principal, na lalong ikinagalit nito. Nang iaanunsyo na ng principal ang expulsion, tumayo si Isa. Nangatwiran siyang pagkasira lang ng gamit ang nagawa ni Miggy, pwedeng parusahan ng community service sa school imbes na expulsion. Hindi pumayag ang board, nangangambang gugulo lang si Miggy. Ako po ang mananagot, matigas na sabi ni Isa. Ano ulit ang sinabi mo? Tanong ni Paolo. Sabi ko po, ako ang mananagot para kay Miguel Reyes. Kapag nagkamali pa siya ulit, bilang guarantor niya, isusuko ko ang aking teaching license. Natigilan ang lahat. Opo, itataya ko ang career ko. Dahil sa matapang na paninindigan ni Isa, nakaligtas si Miggy sa expulsion. Muli na namang nagkabuhol ang kanilang mga tadhana.
Pero hindi masaya si Miggy. Ayaw niyang isakripisyo ni Isa ang kinabukasan niya para sa kanya. Huwag kang assuming, prank ang sabi ni Isa, trabaho ko to bilang guro. At ikaw, huwag ka nang gagawa ng gulo. Tinalikuran siya nito, cool at diretso. Si Paulo, bigo sa plano, ay lalong nainis at nagseselos. Kinausap niya si Isa. Bakit mo ba siya pinoprotektahan? Estudyante ko siya, hindi ng iba. Malamig na sagot ni Isa, siya si Miguel Reyes. Estudyante ko. Ayaw na niyang makipagtalo pa, nagdahilang may klase. Samantala, hindi umuwi agad si Miggy. Nakipagkita siya kay Ginoong Park sa isang kainan. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa iyon ni Isa. Halatang na-touch siya, pero kailangang magpanggap na walang pakialam. Si Ginoong Park, parang nababasa ang isip niya. Hindi ba't sinabi ko nang hayaan mo siyang tumulong? Bakit kailangan mong umapal at idamay pa ang sarili mo? Nasaan ang prinsipyo? Nag-aalala ka pa rin sa kanya, no? Tunay ngang mas matalas ang karanasan. Kahit hindi na-expel, hindi naging madali ang buhay ni Miggy. Araw-araw siyang naglilinis bilang community service. Si Isa ang naka-assign na mag-supervise. Isang araw, habang nagbabantay, nakita ni Isa ang isang eksenang dumurog sa puso niya, si Miggy na masayang nakikipag-usap at tumatawa sa ibang babae, na magulang lang pala na nagpapasalamat. Agad bumagsak ang mood ni Isa. Dismayado siyang tumalikod. Nakita siya ni Miggy, gustong magpaliwanag pero naisip ang komplikadong sitwasyon nila, parang hindi na kailangan. Hinayaan na lang. Nang araw ding iyon, may bagong lipat sa wildflower class. Si Yaman pala, ang batang iniligtas ni Miggy. Naging magkaklase sila. Pagpasok ni Isa sa klase, napansin niyang wala si Sean, Seiyu, ang masipag na working student na hindi uma-absent. Ilang araw siyang hindi pumasok. Nalaman niyang nagtatrabaho pala ito sa isang bar para sa pamilya. Kinuha ni Isa ang address at pinuntahan ang bar. Nagkataon namang nandoon din si Miggy. Pagpasok nila, nakita nilang ginigipit si Sean ng may-ari ng bar, hinihingi ang sahod. Yun pala, sinadya ng may-ari na kumuha ng menor de edad, tapos ay hindi magbabayad ng tama, iniisip na hindi makakapalag ang mga bata. Hindi nakatiis si Isa, kinwestiyon ang walang konsensyang amo, kinukuha mo ang pera ng isang batang ulila na nagsisikap mabuhay, hindi ka ba nahihiya? Bilang matanda, kung hindi ka makatulong, huwag mo na silang pagsamantalahan. Ganyan ka ba pinalaki ng magulang mo? Walang hiyang sagot ng amo, ikaw ang huwag mong ipahiya ang magulang mo. Hindi lang bastos, akma pang mananakit ang amo kay Isa. Mabilis na kumilos si Miggy, ay nalalayan si Isa, at hinawakan sa balikat para pakalmayin, huwag kang matakot. Grabe, ang pogi ni Miggy sa moment na yun. Lalo pang nainis ang amo nang makita silang, sweet, itinulak silang dalawa. Nahulog ang bote ng alak sa likod. Mabilis na niyakap ni Miggy si Isa para protektahan, pero nagasgasan pa rin ang mukha niya. Gusto mo bang madagdagan ng kasong physical injury? Malamig na banta ni Miggy. Sa takot na lumaki ang gulo, binayaran din ng amo si Sean. Aalis na sana si Miggy nang pigilan siya ni Isa. Tinitigan niya ang gasgas sa mukha ni Miggy, puno ng pag-aalala at konsensya. Isang mainit at malapit na sandali ang namagitan sa kanila. Pero biglang naalala ni Isa na nandyan si Yaman, nahiya siyang bumitaw. Hoy, Miguel Reyes, huwag ka nang gala ng gala. Umuwi ka na. Sa convenience store ng gabing iyon, tulala si Isa, inaalala ang sandaling hinawakan ni Miggy ang kamay niya, pinrotektahan siya. Paulit-ulit niyang binubulong ito hanggang sa hindi na natiis ng tindero, tinulungan siyang tumawag kay Miggy, kunwari lang siguro. Ganito ba talaga pag mahal mo ang isang tao? Sa klase, napansin ni Miggy na parang sumasakit ang dibdib ni Isa. Pagkatapos ng klase, pumunta siya sa klinik. Pero hindi siya pumasok agad, kinumbinsi ang sarili sa labas, bibili lang ng gamot para kay ma'am, bilang estudyante, walang personalan. Tapos, nag-snap ng daliri, pumasok ng, cool,
umarteng parang pang best actor. Ang galing umarte. Mabilis na nag-diagnose ang nurse, binigyan siya ng pink na gamot. Tuwang-tuwang kinuha ni Miggy ang gamot at hinanap si Isa, pero nakita niyang si Paulo na ang nag-abot ng gamot dito. Naduraj ang puso ni Miggy. Malungkot siyang tumalikod, hawak pa rin ang gamot na hindi naibigay, bagsak ang kalooban. Isang araw, nang walang tao, pumasok si Miggy sa opisina ni Paulo. Sa mga papeles, nakita niya ang isang folder ng mga sketch puro mukha ni Isa. Sa sandaling iyon, naintindihan na ni Miggy. Mahal din pala ni Paulo si Isa. Dahil dito, mas lalong nasaktan si Miggy. Bumalik siya sa classroom na malungkot, iniisip na may relasyon na sina Isa at Paulo. Kahit tinawag siya ni Isa, nagkunwari siyang hindi narinig, padabog na umupo. Habang naglilinis, ibinuhos ni Miggy ang galit sa paglilinis. Bakit may drawing niya sa opisina ni Oseho? Kinuskus niya ng malakas ang sahig. Kung nagsasalita lang tong sahig, siguro magtatanong na siya kung anong mali ko. Bakit ba ang dumi pa rin? Parang puso lang ng iba dyan. Lalo siyang nainis, ibinato ang mop. Sa kasamaang palad, tumalsik ang maruming tubig sa mukha ng principal na paparating. Kitang-kita ang itim na aura ng principal. Bilang pasasalamat, ipinatawag ng principal si Miggy sa opisina, kasama si Isa. Sir, huwag po kayong mag-alala, lalaban ko po agad. Mukhang tuyo na. Naayos din ang gusot. Napansin ni Isa na malungkot si Miggy nitong mga araw, tinanong niya kung may problema. Pero paano niya malalaman na nagseselos si Miggy? Binaliwala lang ni Miggy ang tanong niya. Pero pagtalikod, sinisi niya ang sarili. Ano ba tong ginagawa ko, Miguel Reyes? Masama ang loob, pumunta si Miggy sa gym para maglinis. Naabutan niya si Paulo na nag-e-ensayo ng fencing. Nagtagpo na naman ang landas nila. Sa harap ng pang-aasar ng mortal na kaaway, sinubukan ni Miggy na huwag pansinin. Umalis ka na, huwag mo akong guluhin. Pero hindi tumigil si Paulo, sinadyang banggitin si Isa para galitin si Miggy. Narinig ko mayaman daw na basura ang nanliligaw sa kanya, pang-iinis ni Paulo. Kumpara sa isang walang kwentang repeater na tulad mo, mas okay na yung basurang may pera. Sumigaw si Miggy, huwag mong paglaruan si Isabel Santos. Tumawa si Paulo, oh. Anong karapatan mong makialam sa kanya? Karapatan. Nagngingit-ngit si Miggy. May gana ka pang magsalita ng karapatan. Hoy, kasalanan mo to lahat. Kasalanan ko, o, ano ngayon? Nagsimula ang duelo. Gamit ang practice foils, naglaban sila. Hindi lang ito para sa dignidad, kundi para rin sa babaeng pareho nilang mahal. Sa isang iglap, dahil sa galit at galing sa kalye, lamang si Miggy sa laban. Pero natalo na naman siya sa buhay. Sakto namang dumating si Isa para mag-check ng kalinisan. Ang nakita lang niya ay si Miggy na sinusugod ng espada si Paulo, na malamang ay umarte lang. Hindi nagtanong, agad siyang lumapit at sinisi si Miggy. Sa sobrang galit, ibinato ni Miggy ang espada. Gumuho na naman ang mundo niya. Noon man o ngayon, hindi siya binibigyan ni Isa ng pagkakataong magpaliwanag, hinuhusgahan agad siya base sa nakita. Ngumisi si Paulo, nagtagumpay. At muli, pinanood lang ni Miggy ang babaeng mahal niya na inaalalayan ng ibang lalaki palayo, walang pakialam sa nararamdaman niya. Bumalik ang malamig na alaala ng nakaraan. Dahil sa pagprotekta kay Isa, ibinigay niya ang lahat, pero hindi pagkakaunawaan at pagkakakulong ang nakuha niya. Ngayon, nauulit na naman ang kasaysayan. Naramdaman niyang ang tanga niya, bakit pa siya kumakapit sa isang pag-ibig na hindi naman para sa kanya, isang pag-ibig na puno ng sakit at hindi pagkakaunawaan. 2 taong nagmahalan ng lubos, nagkahiwalay dahil sa maling akala. Makalipas ang maraming taon, naging guro siya, naging estudyante naman ito. Dahil sa requirements, tinanong ni Isa ang pangarap ng bawat estudyante, kasama si Miggy. Nang tanungin, nag-alinlangan si Miggy at sinabing, nakalimutan ko na. Pero hindi nakalimutan ni Isa. Ang araw na iyon sa rooftop,
Tandang-tanda pa niya ang pangarap ni Miggy, maging boyfriend ni Isabel Santos. Dahil sa pangarap na iyon, sa imahe ng pagiging guro na iginuhit ni Miggy para sa kanya, kaya siya nagsikap maging teacher ngayon. Ang insidente sa rooftop noon ay sobrang sakit para kay Miggy. Kahit latin siya ng buong mundo, kaya niyang balewalain. Ang pinakamasakit, ay yung taong pinakamamahal niya mismo ang hindi naniwala sa kanya. Minsan, naiisip ni Miggy, kulang ba ang pagmamahal na pinakita niya? Ayaw nang balikan ni Isa ang masakit na nakaraan. Naniniwala siyang kitang-kita ng dalawang mata niya na tinulak ni Miggy si Paulo. Kahit may parte sa kanya na hindi makapaniwala, iyon ang katotohanan na nasaksihan niya. Hinding-hindi malalaman ni Isa na ang lahat ng nakita niya noon ay isang detalyadong palabas na mismong si Paulo ang nagplano. Sinadya niyang tumalon para makuha ang atensyon ni Miggy. Sa kritikal na sandali, si Miggy pa nga ang mabilis na nakahawak sa kamay ni Paulo. Pero si Paulo, na may masamang balak, ang sadyang kumawala sa pagkakahawak ni Miggy, na nagmukhang itinutulak siya nito. Dapat sana, ang pagkikita nilang ito ay naging pagkakataon para maayos ang hindi pagkakaunawaan. Pero ang tigas ng puso, ang sakit na nararamdaman, at ang depensa ng bawat isa ang sumire sa lahat. Hindi tanggap ni Miggy. Ganito na lang ba talaga matatapos? Simula noon, hindi na pumasok si Miggy. Nakaramdam si Isa ng kakaibang lungkot. Ang araw-araw na nanggugulo at nagpapasakit ng ulo niya ay biglang nawala, na naging dahilan para manibago siya sa buhay na walang Miggy. Sa tuwing papasok siya sa Wildflower Classroom, kusa nang napapatingin ang mga mata niya sa upuan ni Miggy. Minsan, may nakita siyang bag doon, panandali ang nabuhayan ng loob ang puso niya, pero nang magtanong, sa ibang kaklase pala na nakalimutan lang. Ang kaunting pag-asang sumilip ay agad ding naglaho. Sa kawalan ng magawa, tinawagan niya si Miggy. Hindi niya inaasahan, ibang babae ang sumagot. Hello, sino to? Mayabang ang boses. Si Minji ito, girlfriend ni Miggy. Buong kumpiyansang pagpapakilala ng babae, sinabing hindi na papasok si Miggy, huwag na daw umasa si Isa, at binalaan siyang huwag nang guluhin si Miggy. Ang masaklap, narinig lahat ni Miggy na nasa likuran lang pala ni Minji. Nataranta si Minji nang mapansin ito. Miggy, hindi ko sinasadya. Umiling lang si Miggy, okay lang. Pero sa loob niya, sobrang sakit. Ganoon din si Isa sa kabilang linya. Malinaw na narinig ang bawat salita. Mahal na mahal nila ang isa't isa pero hindi magawang magkasama, pinaghihiwalay ng mga maling akala at ng ibang tao. Nang gabing iyon, si Paulo naman ang nagyaya kay Isa na mag-dinner. Si Isa, nagulong-gulo ang isip at medyo may tampo kay Miggy, ay pumayag. Sa school canteen na walang masyadong tao, si Paulo mismo ang nagluto para kay Isa ng mukhang masarap na seafood pansit. Nakitang kumakain ng maayos si Isa, kahit lumilipad ang isip, natuwa si Paulo. Akala niya, tamang-tama na ang pagkakataon, nagsimula na siyang mag-confess ng buong kakornihan, Isabel Santos, gusto kita. Nang hindi umimik si Isa, nagpatuloy siya, seryoso ako. Bakit? Okay naman ako, di ba? Isipin mo, gwapo, mayaman, tapos interesting pa. Napairap si Isa. Ngayon lang siya nakakita ng lalaking ganito kayabang. Isa pa, hindi naman basehan ang mga iyon para magustuhan ang isang tao. Hindi niya alam kung naapektuhan ba ang utak ni Paulo sa pagkakahulog noon kaya ganito siya ka-insensitive at materyoso mag-confess. Wala nang ganang makinig si Isa sa mga sinasabi niya. Ang nasa isip niya lang ay si Miggy. Ang mga alaala nila masaya, malungkot, matamis, mapait at ang kawalan niya ng tiwala dito. Bigla siyang natauhan, at tumulo ang mga luha ng pagsisisi. Sa sandaling iyon, nagsisi siya. Gusto niyang bawiin ang taong mahal niya. Nagkita sila sa lugar kung saan sila unang tumambay para pagmasdan ang mga ilaw ng Maynila. Ang lugar kung saan nagsimula ang pangarap ni Miggy. Sa wakas, naitanong ni Isa ang tanong na 9 na taon niyang kinimkim sa dibdib,
Ang tanong na hindi niya kayang harapin noong araw na yun, sa rooftop, tinulak mo ba si Paulo? Bumagsak ang mga luha ni Miggy. 9 na taon. Sa wakas, narinig niya ang tanong na inaasam niyang marinig, inaasam niyang masagot. Hindi. Garalgal ang boses niya sa emosyon, hindi ko siya tinulak. Ang dahilan kung bakit iniiwasan niyang pag-usapan ito, ay dahil natatakot siyang marinig mismo kay Isa na hindi siya nito pinaniniwalaan, natatakot siyang isipin ni Isa na kinaawaan niya lang ito noon. Alam mo ba kung bakit hindi ko yun pinag-uusapan, patuloy ni Miggy, kasi natatakot akong marinig mula sa'yo na kaya lang kita kasama noon ay dahil naaawa ako sa'yo. Natigilan si Isa. Hindi yun totoo. Ginawa ko yun dahil gusto kita, Isa. Hindi dahil naawa ako. Dahil mahal kita. Patawad, humikbi si Isa. Patawad kung ngayon ko lang tinanong. Sa sandaling iyon, ang pader ng hindi pagkakaunawaan na naghiwalay sa kanila ng 9 na taon ay tuluyan ng gumuho. Lahat ng sakit, pagdududa, ay naglaho na parang bula. Dito, sinimulan nilang muli ang pag-ibig na naantala ng 9 na taon. Gaano ba ka-corny ang isang lalaki kapag in love? Tuwing umaga, hindi alarm clock ang gumigising kay Miggy, kundi ang matamis na panaginip tungkol kay Isa. Gigising siya, mag-uunat, tapos ngingiti mag-isa na parang baliw. Simula nang maging sila, pati ang bunsong kapatid niyang laging nang-aasar ay naging cute sa paningin niya, tumatalon-talon para gisingin siya. Kuya, gising na, pasok ka na. Pati almusal, sumarap bigla, bawat subo, bawat ulam ay parang may lasa ng pag-ibig. Ang biglaang pagbabagong ito ay ipinagtaka ng buong pamilya, lalo na ni Aling Nena. Tinititigan niya ang anak na parang hindi makapaniwala, iniisip kung ito pa ba ang Miggy niyang masungit. Pati ang spinach na ayaw niya, pinaglalaroan pa niya bago kainin. Totoo nga, nagiging tanga ang mga lalaki kapag umiibig. Kahit habang naglilinis ng paaralan, nakangiti pa rin siya, akala mo nanalo sa loto. Sa kabilang banda, pumasok si Isa sa klase. Nang hindi makita si Miggy, hindi niya maiwasang malungkot ng kaunti. Miguel Reyes, wala ba siya? Present, ma'am. Ang pamilyar na boses ay nanggaling sa bintana. Nakasabit doon si Miggy, may pilyong ngiti. Hay nako, pati ba naman pag-appear, kakaiba. Napailing na lang si Isa, hindi malaman kung may inis o matatawa. Hindi pa dyan natatapos. Nagtuturo ang guro sa harapan. Ang espesyal niyang estudyante ay nakatitig lang sa kanya mula sa baba, minsan ay ngingiti ng walang dahilan, pinapakaba ang puso ni Isa, namumula ang pisngi niya nang hindi sinasadya. Pagkatapos ng klase, parang linta si Miggy, sunod ng sunod kay Isa. Dumaan sila sa isang classroom, nagkatinginan sila sa salamin ng bintana. Napangiti si Isa, mukhang gusto niya ang ganito, na araw-araw niyang nakikita ang taong gusto niya. Si Miggy naman, nabighani sa ganda ni Isa, hindi napansin ang harapan, muntik nang mabangga sa pader. Sabay silang pumunta sa faculty room. Palihim na kinuha ni Miggy mula sa bag niya ang isang strawberry yogurt drink paborito ni Isa, at maingat na nilagyan ng straw. Isang maliit na bagay lang, pero labis na ikinatuwa ni Isa. Hindi niya akalain, pagkatapos ng lahat, naaalala pa rin ni Miggy ang gusto niya. Napatingin siya kay Miggy, at nahuli niya itong nakatitig sa kanya ng malambing. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nahulog si Isa. Pero naalala niya ang posisyon niya, huwag mong i-misinterpret to, ha? Teacher mo ako. Commandant si Miggy. Opo, ma'am. Kaya mamayang gabi, pupunta ako sa bahay niyo. Kinagabihan, nagdala si Miggy ng isang malaking paper bag na puno ng masasarap na pagkain sa bahay ni Isa. Nang makita ang mabangong sweet and sour pork, hindi mapigilan ni Isa ang mapalunok. Pero kailangang magpakipot, nagkunwari siyang kalmado, sinabing ayaw niyang kumain, pero ang mga mata niya ay panay ang sulyap sa pagkain. Nahalata ni Miggy ang lahat. Isa-isa niyang inilabas mula sa bag ang japchae, adobo, tapos ay tumalikod at umalis,
hindi man lang lumingon. Nagmatigas si Isa, isinara ang pinto, balak magpakipot pa. Pero naisip niyang kasalanan ang magsayang ng pagkain, kaya wala siyang nagawa kundi buksan ang pinto at ubusin lahat. Halata namang sobrang saya niya. Kinabukasan, pagdating ni Ginoong Park sa opisina, nakita niyang nakangiti mag-isa si Isa. Nagtataka siya kung bakit, nang pumasok si Miggy, sumulyap kay Isa, at ngumiti rin. Tiningnan ni Ginoong Park si Isa, tapos si Miggy, agad niyang naintindihan na may something sa dalawa. Isang mapanuksong plano ang nabuo sa isip ng matandang guro. Kinagabihan, pumunta si Ginoong Park sa racket agency ni Miggy. Sinabihan si Miggy na samahan siya kinabukasan para sa isang ocular inspection. Kinabukasan, walang Ginoong Park na dumating. Tumawag siya kay Miggy, sinabing bigla siyang nagkasakit, hindi makakapunta, pero may pinakiusapan na siyang ibang teacher na pumalit. Kanina lang ay nagrereklamo si Miggy, pero pagkarinig nito, bigla siyang natuwa. Kasi, ang teacher na tinutukoy ni Ginoong Park ay si Isa. Ang dahilan kung bakit sila magkasama ngayon ay plinano lahat ni Ginoong Park. Ang galing na matchmaker. Ang cute talaga nitong si Sir. Tinawagan ni Miggy si Sir Park pero naka-off ang phone. Sa gilid, napangisi si Miggy. Kaya ayon, nagkaroon sila ng isang ocular inspection trip na puno ng romansa. Dinala ni Miggy si Isa sa magagandang tanawin sa probinsya malapit sa Maynila. Pero walang kasing ganda ng mga ngiti ni Isa tuwing lilinggan siya kay Miggy. Pagsapit ng gabi, magkahawak kamay silang pumunta sa isang lantern festival. Habang pinagmamasdan ang libu-libong ilaw na lumulutang, hindi nila maiwasang maalala ang una nilang date sa rooftop noon. Dahil dito, tuluyan nang nagbukas ng puso si Isa. Ang maling akala niya kay Miggy ay laging nagpapabigat sa dibdib niya. Pwede mo akong sigawan o murahin, Miggy. Okay lang. Baka sakaling gaman ang pakiramdam ko. Pero hindi siya sinisi ni Miggy. Niyakap niya si Isa, puno ng pag-unawa. Sinabi mo lang naman kung ano ang nakita mo. Umiling si Isa, pero ang hindi pagsasabi ng dapat sabihin ay kasinungalingan din. Akala ko hindi ko kailangang makonsensya sa'yo, pero araw-araw pala, pakiramdam ko may kasalanan ako. Patawad, Miggy. Patawad dahil hindi ako naniwala sa'yo noon. Hindi na pinatapos ni Miggy si Isa. Hinailan niya ito palapit, niyakap ng mahigpit, pinapatahan ang pusong naguguluhan. Ano ba naman ang nakaraan, basta't mahal ka pa rin ng taong mahal mo, sapat na iyon. Kahit medyo huli, kahit naantala, okay lang. Sa wakas, hindi na napigilan ang nararamdaman. Nagpalitan sila ng isang matamis at mapusok na halik sa ilalim ng mga parol na kumikinang. Ang halik na iyon ay hindi lang bagong simula, kundi pati na rin ang susi na nagbukas sa kandado ng kanilang mga puso na 9 na taon nang nakasara. Wala pa sigurong estudyanteng kasing landi ni Miggy. Nagtuturo si Ma'am sa harapan, siya naman ay nagpapadala ng flying kiss mula sa upuan niya. Si Isa, imbes na magalit, ay napapangiti pa. Kapag break time, hinailan ni Miggy si Isa sa walang taong klinik. Mayabang niyang isinara ang kurtina, dahan-daang lumapit kay Isa, hinawi ang ilang hibla ng buhok nito. Naging mainit at puno ng kuryente ang hangin. Napakagat-labi si Isa sa pananabik. Sakto namang hahalikan na sana ni Miggy si Isa nang biglang pumasok ang school nurse. Ang ipal niyang pagdating ang sumira sa lahat. Buti na lang mabilis ang reaksyon ni Isa, nagpanggap na nilalagyan ng gamot si Miggy kaya hindi sila nahuli. Para makabawi sa naudlot na sandali sa klinik, habang nagkaklase, palihim na nagbato si Miggy ng maliit na papel kay Isa. Nakuha ni Isa ang ibig sabihin, yumuko para kunin ito, at itinago sa kamay. Tagumpay si Miggy, ngumiti na parang bata. Pero, lahat ng palihim nilang galawan ay kitang-kita pala ni Yaman na katabi niya. Nahihiyang nagpaliwanag si Miggy na, lucky charm letter, lang iyon para kay Ma'am. Hindi makapaghintay si Isa na malaman kung ano ang nakasulat.
Pumunta siya sa isang tahimik na lugar at binuksan ito, mag-date tayo mamaya. Napatawa si Isa. Ang bilis mo namang makalimot. Hindi ako nakikipag-date sa mga bobo. Nag-reply si Miggy, talaga ba? Akala ko pupunta ka. Sabi ng bibig hindi, pero ang katawan ay tapat. Tumingin sa salamin si Isa, nag-ayos, nagpaganda. Pagdating sa meeting place, isang maliit at cozy na restaurant, pagpasok niya, nagulat siya. Ang buong kwarto ay puno ng mga kandilang nakasindi. Pero imbes na kiligin, nag-alala si Isa na baka masunog sila. Mabilis siyang lumapit para hipan ang ibang kandila. Pinigilan siya ni Miggy. Ang romantic atmosphere na pinaghirapan niyang iset up ay nasira na. Napailing na lang si Miggy, hindi malaman kung matatawa o may iyak, pero ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal. Tapos, may inilabas siyang maliit na kahon. Isang simple pero eleganteng silver na singsing. Ito pala ang singsing na binili ni Miggy 9 na taon na ang nakalipas, para sana ibigay kay Isa noon. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, hindi niya ito naibigay. Ngayong ayos na sila, ito na ang pagkakataon niya. Dapat sana bibili ako ng mas maganda, sabi ni Miggy, pero para sa'yo, siguro mas may meaning to. Sa harap ng taos-pusong pag-amin ni Miggy at ng singsing na sumisimbolo sa kanilang nakaraan, tumango si Isa, hindi may tago ang kilig. Si Miggy mismo ang nagsuot ng singsing sa palasingsingan ni Isa, pero hindi kasya. Ha? Ba't ayaw pumasok? Gulat ni Miggy. Ang laki ng daliri mo. Napasimangot si Isa. Tumaba ka ba? Oo, tumaba ako. Sa huli, sa pinky finger na lang isinuot ni Isa ang singsing. Kasabay nito, dumating ang mga waiter na may dalang isang malaking bouquet ng pulang rosas, 100 piraso, regalo pa rin ni Miggy. Magkahawak kamay silang naglakad sa mataong kalye ng Maynila, nagplanong i-food trip lahat ng masasarap na kainan sa lugar. Pero bigla, may grupo ng mga estudyante mula sa San Isidro High na lumitaw sa kanto. Nataranta si Isa, walang pag-aalinlangan, itinulak si Miggy sa isang madilim na eskinita, idinikit ang sarili dito, sobrang lapit, hanggang sa makalayo ang mga estudyante. Si Miggy naman, na-enjoy ang biglaang pagka-corner sa kanya, sana daw maulit pa. Hindi nila alam, ang mga sweet moments nilang ito ay palihim na kinukuhanan ng litrato ng isang misteryosong tao. Simula ng ma-reject, laging naghahanap ng tiyempo si Paulo para kausapin ulit si Isa. Ginawa niyang dahilan ang trabaho, inimbitahan si Isa sa isang coffee shop. Pero pagdating doon, puro love life na naman ang sinabi, kung gaano kahirap ang buhay ni Isa, na hindi niya matiis na makita siyang nahihirapan. Alam na ni Isa ang gusto niyang palabasin. Frank kanyang sinabi, hindi ko talaga maintindihan kung anong meron kay Miguel Reyes. Bakit hindi na lang ako? Bakit siya pa? Kalmadong sagot ni Isa, kailangan pa ba ng dahilan para magmahal? Nainis si Paulo sa pagkabigo. Kung hindi madaan sa pakiusap, ay dadaan niya sa dahas. Direkta siyang nagbanta, ang desisyon na ginagawa mo ngayon, pagsisisihan mo sa hinaharap. Tiningnan siya ni Isa, hanggang dyan na lang ba ang kaya mo? Mapait na ngumiti si Paulo, kung hindi ko gagawin to, hinding-hindi mo ako pipiliin. Inabutan niya si Isa ng calling card. Kapag nagbago ang isip mo, tawagan mo lang ako. Laging bukas ang mga kamay ko para sa'yo. Ang masamang pakiramdam ay walang mapagbuntunan si Paulo. Ang pagiging grabe at mapilit niya ang dahilan kung bakit wala siyang tunay na kaibigan. At lahat ng iyon ay dahil sa pagpapalaki ng nanay niya. Pag-uwi sa bahay, kahit pilit niyang tinatago, nahalata pa rin siya ng nanay niya. Isang hamak na babae lang yun, bakit gustong-gusto mo siyang makuha? Gigil ni Paulo, huwag niyo siyang gagalawin. Nagulat ang nanay niya, tapos nagalit, anong sabi mo? Pinagbabawalan mo akong galawin si Isabel Santos. Ito ang unang beses na sinagot siya ng anak niya. Hinding-hindi niyo siya pwedeng galawin, ulit ni Paulo, matigas ang boses. Hindi ko hihiramin ang kamay niyo. Kung hindi ko siya makukuha, ako mismo ang sisira sa kanya. Pagkatapos noon,
may tinawagan si Paulo, ituloy ang plano. Ako ang bahala sa lahat. Kinabukasan, si Ramon Cruz, ang corrupt na dating admin head, ay bumalik sa San Isidro High, muling itinalaga sa dati niyang posisyon. Ang mga guro sa audience ay walang pumalakpak. Si Ginoong Park, na hindi mapigilan ang sarili, ay dumiretso sa opisina ni Paulo para kumprontahin ito. Hindi ito pwede, Paulo. Sinisira mo ang imahe ng paaralan. Paano mo maaatim na kumuha ng isang corrupt na empleyado? Kahit dating guro niya ang kaharap, walang pakialam si Paulo. Ang desisyon niya ay pinal, lalo na't isa lang hamak na guro si Ginoong Park. Nalungkot si Ginoong Park nang makita ang dating estudyante na ganito na. Sinubukan niyang magpayo, sana matauhan ka habang maaga pa. Kung darating ang araw na marealize mong mali ka, lumingon ka lang. Hindi na bilang guro ang pagsasalita ni Ginoong Park, kundi bilang isang dating kasamahan na nagpapaalala. Nakakita na ba kayo ng nanay na tulad ng nanay ni Paulo? Alam niyang may matinding allergy sa seafood ang anak niya, pero sinadya pa ring magpaluto ng puro seafood. Siya pa mismo ang nagbalat ng malaking sugpo at inilagay sa plato ni Paulo. Nang hindi kumain ang anak, nagalit siya, bakit hindi mo kinakain? Namimili ka pa ba ng pagkain? Alam ni Paulo na hindi siya pwedeng sumuway. Kinuha niya ang sugpo, kinain, tapos humigop ng abalone soup. Ngumiti siya at nagsabing, ang sarap, Maria. Sakto namang may tumawag sa nanay niya at kailangan nitong umalis. Pagkaalis ng nanay niya, tumakbo agad si Paulo sa banyo at sumuka ng todo. Nanay siya, pero hindi man lang alam ang bawal sa anak. Mula pagkabata, laging pinipilit ng nanay niya ang gusto niya kay Paulo, kapag hindi nasunod, pinapalo o pinapagalitan. Naging sunod sa niyarin si Paulo. Hindi niya namalayan, ang sobrang higpit na pagpapalaki ang nagtulak sa kanya para maging masama, gagawin ang lahat para makuha ang gusto. Ang pagbabalik ni Ramon Cruz ay labis na ikinabahala ni Isa. Hindi niya alam kung anong binabalak ni Paulo. Siya pa naman ang nagbigay ng 50 milyong peso noon kay Ramon. Nang malaman ito ni Miggy, diretsyong kinausap niya si Paulo. Alam niyang ginagawa ito ni Paulo para paghiwalayin sila ni Isa. Ang pagpunta niya kay Paulo ay para ipakita ang determinasyon niya. Kahit anong gawin ni Paulo, poprotektahan niya si Isa. Ang trahedya ng nakaraan, hinding-hindi niya hahayaang maulit. Nang makitang gulong-gulo si Isa dahil sa mga pakana ni Paulo, lalong naawa si Miggy at tumibay ang desisyon niyang lumaban. Ginamit niya ang lahat ng ipon niya, nakipag-partner kay Leo, para maghanap ng ebidensya ng korupsyon laban kay Paulo at sa dating administrasyon, para pabagsakin ito. Para maprotektahan si Isa, at para mapanatag na rin ito, inimbitahan ni Miggy si Isa sa paborito nilang fried chicken place. Sinabi niya ang plano niyang pansamantalang tumigil sa pag-aaral para harapin si Paulo. Pero mariing tumutol si Isa. Ayaw niyang mag-isa na namang haharapin ni Miggy ang panganib. Huwag nating isakripisyo ang kasalukuyan para sa hinaharap, Miggy. Ayoko na. Nakita ni Miggy ang determinasyon sa mukha ni Isa, gaman ang pakiramdam niya. Ang sarap pala sa pakiramdam na may nag-aalala sa'yo. Sige, sabi niya, sabay nating haharapin to. Masaya silang nagsandalan sa isa't isa. Kinagabihan, lasing na lasing si Miggy. Niyakap niya ang magandang mukha ni Isa, nagsabi ng kung ano-anong cheesy pero sincere na salita. Totoo ngang nakakapagpalakas ang pag-ibig. Si Isa, kahit maliit, ay nagawang buhatin si Miggy hanggang sa gate ng bahay nila. Habang tinititigan ang tulog na si Miggy, hindi niya mapigil ang mapangiti. Gamit ang lakas ng loob mula sa alak, palihim niya itong hinalikan sa pisngi. Aba, sino tong gwapong to? Anak ba to ng kapitbahay? Boses ni Aling Nena mula sa likod. Halos mapatalon si Isa sa gulat, namula ang mukha. Ah, nako, Aling Nena, si Miggy po, lasing po kasi. Kung may tofu lang doon, siguradong iuumpog ni Isa ang sarili sa hiya. Nanginginig na ipinagtapat ni Isa kay Aling Nena na sila na ni Miggy.
Handa na siya sa galit nito, pero nagulat siya. Bamantong hininga lang si Aling Nena, puno ng pag-unawa ang mga mata. Ang nangyari noon, hindi niya kailanman isinisi kay Isa. Naaawa pa nga siya sa dalaga. Alam niyang sa loob ng 9 na taon, si Isa rin ay pinahihirapan ng sakit at konsensya. Ang mga salita ni Aling Nena ay nagpaiyak kay Isa sa sobrang tuwa at pasasalamat. Hindi lang iyon, pinatulog pa siya ni Aling Nena sa bahay nila dahil gabing-gabi na. Nang gabing iyon, sa mainit na kama sa bahay ni Miggy, sa unang pagkakataon sa loob ng 9 na taon, nakatulog si Isa ng mahimbing at payapa. Kinaumagahan, pagkagising ni Miggy, Bokso, may naramdaman siyang magandang mangyayari. Inaantok pa, na magulo ang buhok, lumabas siya ng kwarto. Pagdating sa sala, natigilan siya hindi niya inaasahan, doon pala natulog si Isa. Sudang, kagabi, dahil pinigilan ni Aling Nena. Mabilis na nag-ayos ng sarili si Miggy, tapos ay dahan-daang umupo sa tabi ni Isa na naghahanda ng almusal. Ang almusal nila ng umagang iyon, kahit simple, ay kakaiba ang init, parang isang tunay na pamilya. Si Aling Nena, nakangiti lang habang pinagmamasdan sila. Sa San Isidro High, malapit na ang inter-school debate competition. Kailangang pumili ng 3 kinatawan ang wildflower class. Ang napili ay sina Miggy, Yaman, at Sean, Seiyu. Pagkatapos ng klase, on time si Isa sa kanilang platonic meeting place, siguro isang tahimik na sulok sa school grounds. Napapansin niyang medyo umaabuso na si Miggy nitong mga nakaraang araw kung hindi magpapadala ng flying kiss habang nagkaklase, pupunta naman sa faculty room para lang makipag-usap at magpakyut. Kaya, nagdesisyon si Isa na maghigpit, simula ngayon, platonic, na muna sila may distansya at limitasyon sa loob ng eskwelahan. Si Miggy, na walang kaalam-alam sa tunay na ibig sabihin ng salitang iyon, akala ay mas sweet at romantic pa ito, kaya mabilis siyang pumayag. Oo ba, Isabel Santos, kahit anong klaseng pag-ibig gusto mo, go ako. Seryoso si Isa, mabuti. Simula ngayon, platonic love tayo. Excited na umuwi si Miggy at nag-search sa internet kung paano magmahal ng platonic. Nang malaman niya ang totoong kahulugan, pure love, walang physical intimacy, para siyang tinamaan ng kidlat. Ano? Platonic? Grabe naman. Sa edad kong to, paano ko aalisin ang physical desire? Halos maiyak niyang sigaw sa sarili. Samantala, umuusad na ang plano ni Minji at Leo, Kyunghan. Nakapasok na sila sa school. Si Minji, nag-apply bilang typist, photocopier sa admin office, kung saan nagtatrabaho si Ramon Cruz, habang si Leo ay janitor, malayang nakakagala kahit saan. Pareho silang nagsisikap maghanap ng matibay na ebidensya laban sa korupsyon ni Paulo, Ziho, at mga kasabwat niya. Isang araw, nakita ni Leo sa basurahan ng admin office ang isang supot ng mga pinunit na dokumento. Maingat niya itong kinuha at dinala sa kanilang racket agency headquarters. Pag-uwi, matyaga niyang pinagdikit-dikit ang bawat piraso. Gumamit pa siya ng magnifying glass para sa mga malabong bahagi. Hindi nasayang ang pagod niya. Pagkatapos ng isang gabing pagpupuyat, nabuo niya ulit ang mga dokumento. Mga resibo pala ito ng mga gastos at isang bahagi ng listahan ng entrance exam results na mukhang minanipula. Gayunpaman, kulang pa rin ang mga ito, hindi sapat para pabagsakin si Paulo. Si Miggy na siguro ang pinakasikat na estudyante sa kasaysayan ng San Isidro, bayaning mamamayan, na heartthrob pa, tapos may sikretong relasyon pa sa magandang teacher. Pero walang sikretong hindi nabubunyag. Ang relasyon nila ni Isa ay natuklasan din ng isang kaklase nila sa Wildflower. Para hindi ito kumalat, kailangang patahimikin ni Miggy ang kaklaseng ito. Dumating ang araw ng debate competition. Magkaharap ang mga team. Ang mga estudyante mula sa elite class ay sobrang mayabang, akala mo kung sino. Sa tuwing magsasalita sila,
Puro pang-iinsulto at pangmamaliit sa wildflower class ang sinasabi, walang pakialam sa judges. Alam nilang kahit anong mangyari, sa kanila pa rin mapupunta ang kampyonato. Hindi man lang nila sinunod ang rules, kumuha pa ng kodigo at binasa lang ito. Sa kabilang dako, ang wildflower team, Miggy, Yaman, Sean, ay nagpakita ng respeto. Hindi sila nagpatinag sa pang-iinsulto, bagkus ay ipinaliwanag nila ang kanilang mga punto ng malinaw, makatwiran, at buong puso, base sa kanilang mga karanasan. Sa huli, dahil sa kanilang galing at sinseridad, ang wildflower class ang nanalo. Malaki ang naitulong ng patas na paghatol ni Ginoong Park, na hindi natakot manindigan para sa tama. Pero, ang ginawa ni Ginoong Park ay ikinagalit ni Paulo at ng mayayamang magulang ng elite class. Para suyuin sila, ang school administration, sa utos ni Paulo, ay walang konsensyang binago ang resulta. Ang elite class ang idineklarang champion. Si Ginoong Park naman ay pinarusahan dahil sa di umano'y pagiging biased. Nang malaman ni Isa ang nangyari, sobrang galit siya. Dumiretso siya sa opisina ni Paulo. Please, bawiin niyo ang parusa. Alam niyo namang karapat-dapat manalo ang wildflower class. Hahayaan niyo bang maranasan ng mga estudyante ang ganitong klaseng kawalang katarungan? Ito ba ang prinsipyo ng chairman? Hindi makasagot si Paulo. Bumalik sa alaala niya ang pangako niya kay Isa noon na aayusin niya ang paaralan. Ngayon, siya na mismo ang kinamumuhian ni Isa. Pero wala siyang pakialam. Basta mapaghiwalay lang sina Miggy at Isa, gagawin niya ang lahat. Ginamit na naman niya ang nakaraan, pinaratangan si Isa na gumamit ng pera para kay Ramon Cruz, para takutin itong manahimik. Lahat naman tayo nagkakamali, sabi ni Paulo. Ang pagkakamaling iyon ay pinagsisisihan ni Isa, pero kapag tinuloy pa ni Paulo ang pang-aapi, hindi siya magdadalawang isip na lumaban hanggang sa huli. Subukan mo, baliw, gigil ni Isa. Ipapakita ko sa'yo kung sino ang mas baliw. Masama ang loob na umalis si Isa sa opisina ni Paulo. Nag-iisa siya sa faculty room nang dumating si Miggy. Hindi siya nagsalita ng marami, umupo lang sa tabi niya, tahimik na nakinig habang inilalabas ni Isa ang lahat ng sama ng loob niya. Pagkatapos, niyakap niya si Isa, hinahaplos ang likod nito. Sa yakap ni Miggy, medyo gamaan ang pakiramdam ni Isa. Pero biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang estudyante. Napabitaw si Miggy sa gulat. Nang makitang si Sean, Seiyu, lang pala, nakahinga sila ng maluwag. Na-realize ni Sean na nakaistorbo siya, namula siya at nahihiyang tumalikod para umalis. Hinabol siya ni Miggy. Pumunta sila sa isang bakanteng classroom. Binola-bola ni Miggy si Sean, pinuri ang galing sa debate, pero ang totoong ibig sabihin ay huwag ipagkalat ang nakita niya kanina. Nakita ni Sean na nakakatawa ang sitwasyon ni Miggy kaya naisipan niyang pagtripan ito. Depende sa performance mo. Pag-iisipan ko. Simula noon, naging alalay ni Sean si Miggy. Sunod ng sunod kahit saan, at kailangan pang bilhan ng kung ano-anong chichirya. Parang gusto ko nang pabitin ni Sean. Napabuntong hininga si Miggy sabay abot ng chips. Grabe, ang takaw mo, reklamo ni Sean. Ano pa, tanong ni Miggy. Soft drinks. Dahil sa sobrang pagsisikap ni Miggy sa panunuyo, naawa na rin si Sean. Nangako siyang hindi ipagsasabi ang tungkol sa kanila ni Isa. Isang araw, nagkasalubong na naman ang elite class at wildflower class sa corridor. Simula nang matalo sa debate, hindi pa rin makamove on ang leader nilang si Chad, Chemin. Pagkakita pa lang, nang asar na agad. Pero si Yaman, na mas confident na ngayon, ay sinagot siya ng matalino kaya hindi siya nakapalag. Nainis si Chad, bigla na lang sinugod si Yaman. Nagpang-abot sila, pero si Yaman, kahit mas maliit, ay mabilis at marunong dumpensa, baka nag-aral ng konting martial arts. Napatumba niya si Chad. Susugod pa sana ulit si Chad nang pigilan sila ni Miggy. Kitang-kita ng lahat na si Chad ang nauna.
Pero dahil mayaman, siya pa ang nag-inarte at pinalabas na si Yaman ang nanakit sa kanya. Ang school, as usual, kay Chad na naman kumampi. Pinagtanggol ni Isa si Yaman, hindi po basta-basta mananakit si Yaman. Kung gusto niya talagang manakit, baka napatay na niya yan. Exaggerated pero nagpapakita ng galit ni Isa. Pero iwinaksi lang sila ng vice principal, ang ingay. Kami na ang bahala. Umalis na kayo. Sa huli, ang desisyon ng school, si Yaman ang may kasalanan. Parusa, expulsion, dahil daw, mababa na nga ang grado. Sabi pa ng vice principal, paano ako maniniwala sa isang kulelat na estudyante? Nang lahat ay nawawalan na ng pag-asa, napansin ni Miggy ang cellphone ng isang estudyante na nagre-record pala ng buong pangyayari. Ito na ang pag-asa. Agad niyang sinabi ito kay Isa. Kinagabihan, nang tahimik na ang school, pumasok sila sa broadcast room. Nagbantay sina Miggy at Isa sa labas. Sa loob, ikinonekta ni Yaman at Sean, sa tulong ni Leo na naglilinis doon, ang cellphone sa sound system at sa malaking screen sa school grounds. Play, ang video ng buong katotohanan ay ipinalabas, siguro kinaumagahan. Malinaw na napatunayang si Chad ang nauna. Sa wakas, nakaligtas si Yaman sa maling paratang. Nagtagumpay ang kanilang pagtutulungan. Pinuri pa sila ni Ginoong Park, good job, kids. Ang gagaling nyo. Pero hindi nagtagal ang saya, dahil may bagong plano na naman si Paulo. Inimbitahan niya ang mga principal ng mga kalapit na high school sa isang mamahaling restaurant. Ang plano pala niya ay, ipamigay, ang mga estudyante ng wildflower class, pilitin silang lumipat sa ibang school. Kapalit nito, mag-i-invest si Paulo ng malaking pera para sa sports facilities ng mga school na iyon. Ang ganitong alok, syempre hindi tinanggihan ng mga principal. Mabilis silang nagkasundo. Paano na ang wildflower class? Paano nila malalampasan ang panganib na ito? Ang manligaw ng babae ay normal lang, pero ang manligaw ng teacher. Nakita nyo na ba? Si Miguel Reyes, siguro ang pinakamagaling manligaw na estudyante sa San Isidro. Nang pumunta si Isa sa classroom para mag-check ng kalinisan pagkatapos ng klase, dahan-dahan siyang nilapitan ni Miggy, kinorner sa pader, tinititigan ng malagkit na nagpabilis ng tibok ng puso niya. Pero dahil nasa school, tinulak siya ni Isa, paano kung may makakita? Walang pakialam si Miggy, hinawakan siya sa bewang, lalong idinikit sa pader. Sa sobrang titigan, tumaas ang hormones, hindi na napigilan, naghalikan sila ng mapusok. Pagkatapos, parang nabitin pa si Isa, bigla niyang hinayla ang kwelyo ni Miggy at hinalikan ulit ito. Nang gabi ring iyon, nanood sila ng romantic movie sa sinehan. Pinapanood ang mga bida na naghahalikan sa screen. Mas magaling pa rin ako sa'yo, biro ni Miggy, bokso, pagkatapos ng halikan nila sa sinehan. Tahimik lang na napangiti si Isa, sudang, puno ng kaligayahan. Pagkatapos manood, nagdesisyon si Isa na ipakilala si Miggy sa kanyang lola. Tuwang-tuwa si Lola kay Miggy pagkatapos nilang magkwentuhan. Bamulong pa siya kay Isa, Isa, apo, tulungan mo nang makapag-asawa yan. Naku po, ang galing talagang matchmaker ni Lola. Pero hindi nagtagal ang saya, biglang nakatanggap ng notice ang wildflower class mula sa bagong school admin, kontrolado ng nanay ni Paulo, na kailangan na nilang lumipat ng school, anytime soon. Ang utak sa likod ni